Tinignan ko talaga yung mga court cases. Marami nagpa-file yung kalaban pa ng pulis. Siyempre, ang kalaban ng pulis are the drug pushers. At the problem, wala silang Ang problema ng mga pulis, wala silang laban sa kaso. mahalang abogado. And more than that, most of the time, retired na sila, ongoing pa rin yung kaso nila. Kasama rin po natin si PO1 Marco Almario. Ano namang reason bakit ka na-dismiss sa kaso mo? Sa serbisyo. Anong rango mo at saan ka naka-station before? Please. Good morning. Good morning, Your Honor. I am ex-police officer 1 Marco Almario from Region 3, Zambales, PPO po. Masinloc Police Station. Victims po ako, Your Honor, ng kasi ginawa po akong SBT nung aking pong naging hepe. Inaresto po niya ako sa station namin. Then, possible po, pinunta niya ako sa prison cell. Then, after 2 hours, Sino ang maresto sa'yo? yung chief of police ko po, the late Police Major Nelson Ballesteros de la Cruz. So, inaresto ka sa... Police station po. So, anong naging kaso mo during that time? Yun po, tinaniman po niya ako ng ng illegal drugs at saka baril po, Your Honor. So, ang nagtanim ng yung akusasyon, you allegedly nagtanim sa'yo at doon ka na-dismiss sa kasong yun. Opo, Your Honor. Nakalista ka ba doon sa drug list? Wala po, Your Honor. Okay, so wala ka sa drug list. Wala po. So, ongoing pa rin ba kaso mo until now? Nag-file po ako ng memorandum of appeal sa po, Your Honor, nasa DILG na po. Yung criminal case, meron? Meron po, Your Honor, pero dismiss po, Your Honor. Yung criminal case, dismiss. Opo, Your Honor. So, yung administrative mo, these are the cases that we have to look into again, ano? Kasi itong mga ganito nga, kailangan po natin ng validation if they, indeed, yung kanilang mga kaso was totoo, di ba? At nakakaawa, ano? Kung totoo, yung sinasabi mo, talaga nakakaawa. Pero kung nagsisinungaling ka, syempre nakakamuhi yan, di ba? But I think the CIDG, the PNP, NAPOLCOM, IAS have to look into these cases, no? And Mr. Chair, Congressman Richard Gomez, please. if I may say, yung karamihan sa mga administrative cases ng mga police, ang nagpa-file nun yung mismo mga drug pusher, mga drug lord. Kasi na-istorbo yung business nila eh. Yeah. In line of their duty habang ginagawa ng trabaho nila. So yun, pag tinignan ko talaga yung mga court cases, marami nagpa-file yung kalaban pa ng pulis. Siyempre, ang kalaban ng pulis are the drug pushers. At the problem, wala silang Ang problema ng mga pulis, wala silang laban sa kaso. mahalang abogado. And more than that, most of the time, retired na sila, ongoing pa rin yung kaso nila. Ito, in his case, ano siya dismiss ka, no? Once that di ba? Once na meron na nakapile na kaso, talagang hindi sila sumusweldo, di ba? O once na nag-file na ng kasos against them, tanggal na sila. Hindi pa. Suspended, preventive suspension. But wala na yung benepisyo nila. Wala na yung... Sige, Pero once the decision na becomes final ng secretary, sir, doon i-stop, sir, yung sweldo ko, sir, nila. At sir, pag nag-dismiss, sir, sila, forfeited, sir, din yung mga benefits po nila, sir. okay, so very short, yung sumusweldo ka pa ba, ano? Wala ka na, di ba? Hindi na po, Your Honor. Hindi na, no? Okay. Yeah, Mr. Chair, yung decision will be decision of IAS, decision of NAPOLCOM. Kung yung decision ba, Mr. Chair? General Pardo. Admins kasi, ano yan, IAS o kaya NAPOLCOM. Sir, ang mga kaso po kasi, sir, na na-file, sir, sa mga pulis, pwede pong ma-file yan, sir, sa NAPOLCOM, sa IAS, and PNP po, sir, exercise disciplinary authority over all PNP po. So, hindi ko, sir, alam kung saan yung final na kaso sa kanya. Mr. Chair, it doesn't matter where they file the case. The point is, what if NAPOLCOM decides? IAS decides or the administrative officers of the PNP decides. So, sino mo susunod? Pag alimbawa, na-dismissan nyo, pwede bang i-appeal doon or sa inyo ba i-appeal? How does it work, Mr. Chair? Sir, the NAPOLCOM exercise original jurisdiction, sir. So, pag na-file, sir, sa kanila yung kaso, sir, they will be the one to hear the case and decide. So, hindi na po yan pupunta, sir, sa PNP. In the case, sir, among IAS, sir,
they would recommendatory lang po sa kanila. Pag nag-file po yung mga citizens complaint po, sir, diretso po sa kanila yan, then their findings will be submitted to the PNP, and the chief PNP will be the one to study whether their recommendation suffice to meet the penalties. But after the PNP decides on the case, sir, they still have the right to file an MR, appeal, and so on and so forth, sir. I asked that, Mr. Chair, because as I looked at the report of IAS, for 2016 to 2022, June 30, 32,531 cases were dismissed. Demotion 64, dismissal from service 41, and reprimanded was 12. Because during the last budget hearing, I brought this up to the Philippine National Police. Because the budget of IAS, Mr. Chair, is attached under Philippine National Police. It should be separated from the Philippine National Police so that IAS will be able to decide on their case. Halimbawa, on the other side of the story, Mr. Chair, eto talaga, may ginawa police, may ginawang kalokohan, and nakitaan ng ebidensya at saka dinismiss ng IAS. Ang problema kasi IAS must refer it to the PNP chief kung papayag. Kung bata ng PNP chief, hindi rin matanggal. So sayang yung effort ng taga-IAS. So I was thinking, Mr. Chair, if IAS will be able to help me, I know, Mr. Chair, na ang laki na hihingin, so that we will be able to separate their budget from the Philippine National Police, Mr. Chair. Okay, you need a reply for that? I want to reply from the IAS, Mr. Chair. Yes, please. And then we'll be proceeding po sa sa mga na-dismiss na mga officers of the PNP organization. Sige, go ahead. Yes, please. Unang-una po, Mr. Chair, salamat po kay Congressman Emano sa suporta po niya sa IAS. Tama po yung sinabi niya na siyempre po, maigi po kung magkaroon din po kami ng sarili naming pondo. Sapagkat para lang po mas malinaw po yung pag-ugnayan po ng IAS at saka ng NAPOLCOM. Yung IAS po kasi binigyan po kasi sa batas doong kapangyarihan na magkaroon po ng tinatawag na motu proprio investigation. Ibig sabihin po ito, kahit wala po mag-complain po sa amin, hindi po katulad sa NAPOLCOM, kailangan po kasi nila ng complainant. Sa amin po, ang trabaho po namin, kahit wala po mag-complain, pero pong 5 pagkakataon sa batas na kailangan po namin imbestigahan. Yun po yung rason kung bakit po doon sa drug war, ay nagkaroon po ng investigasyon na tinatawag pong motu proprio automatic na nakasangkutan po ng around 32,803 police personnel. Yun po ang rason kung bakit po sila na-imbestigahan po lahat. Sapagkat yung power po namin, Wait, attorney, 32,000. opo, sapagkat Chair, Mr. Chair, yung pong bawat police operation, hindi lang naman po isang police po ang kasama po dyan. So lahat yung 32,000 na nakasuhan yun? May automatic administrative investigation case po lahat yan, sapagkat yun po sangayon sa batas po yun eh. Okay. Ito po yung mga may namatay po. Ito po yung may victim, namatay, or nagpaputok ng baril, automatic po, inibisigan po ng In other words, 32,000 were involved in the administrative cases. Sila po ang nasama sa administrative case. At tama naman po yung sinabi po ni Congressman Emano na kami po ay nag-iimbestiga po ng hiwalay po para matingnan po namin kung ano po ba nangyari doon sa operation na yun. At tama naman po sinasabi ng mga ibang kasama ko po na sa PNP po na meron din po naman talaga na nasasabit po lamang sapagkat syempre po dahil po sa kaso nga po na hinaharap nila, kailangan po silang maimbestigahan po at nahihirapan po yung mga kasama namin kuminsan na kumuha din po ng tulong po na legal. Sapagkat siyempre po kahit po administrative case, kailangan din po ng legal representation po sana. So yun din po, tama po yung kanilang paliwanag po. At kami naman po sa IAS ay handa po kami tumulong sa opisina po ni Congressman Emano para po mabigyan po ng mas maganda pong paglilinaw yung aming pong mandato at pagsagawa ng aming mandato. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, Congressman Goma, please. in addition to what Attorney Dulay said and to our colleague Congressman Emano, aside from being independent, I think what is more important here is that when they come up with a decision, dapat hindi na to dumadaan sa highest officer na agency. Correct? Kasi pag dumaan pa to sa highest officer na agency, pag bata niya imbestigahan doon, tapos na yun. Sayang talaga yung gagawin nila. So the decision will have to be independent as well. Okay. So proceed tayo muna doon sa mga natin na dismiss pa, no? Si Mr. Sunny Reyes, ano pong position nyo?